Umaabot sa 600 kabilang isang commander ng militanteng grupong Hezbollah ang namatay sa Lebanon matapos itong paulanan ng airstrike ng Israel. Sa gitna po ng giyera, nanawagan ng kapayapaan ng Santo Papa. Narito ang Frontline News Abroad. Sa pulsa CCTV footage na ito ang pagsabog sa ilang gusali sa Lebanon. Dulot yan ng airstrike ng Israeli military. Target ng Israel ang militanteng grupong Hezbollah, nakakampi ng grupong Hamas sa Gaza. Nawasak ang mga gusali at bahay. Nagsilika sa mga residente papunta sa mga evacuation center. Bumuhos ang emosyon ng ilibing ang mga namatay sa pag-atake. Sa tala ng Ministry of Public Health ng Lebanon, aabot sa halos 600 ang nasawi sa pinakahuling airstrike. Halos 2,000 naman ang sugatan. Kabilang sa mga napatay ang isa sa mga commander ng Hezbollah. Rumesbak naman ng Hezbollah sa pag-atake ng Israel. Ipinatunog ang sirena sa Israel, senyales na may paparating na mga rocket mula sa Lebanon. Napabagsak ng Israel ang mga rocket at may ilang tumama sa mga bahay. Ayon sa Israel Defense Forces, tatapusin nila ang military operation sa pinakamaikling panahon. Kinondena ng iba't ibang bansa sa Middle East ang airstrike sa Lebanon. Sa Yemen, nagkilos protesta ang mga estudyante at tinapaktapakan nila at sinunog ang watawat ng Israel. Nanawagan rin si Pope Francis sa international community na wakasan na ang tensyon sa Lebanon. Sa kanyang talumpati sa Vatican City, humiling ang Santo Papa na ipagdasal ang mga biktima ng digmaan. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas na walang Pinoy na nasawi o nasaktan sa Israeli airstrike. Nauna na ring nanawagan ang DFA sa mga Pilipino sa Lebanon na lumikas na. We still reiterate the call for all Filipinos in Lebanon to avail themselves of the government's voluntary repatriation program habang commercial flights are still available. Our embassy has been coordinating with the Filipino community and taking the necessary steps to initiate mass repatriation in case the need arises. Ayon sa ahensya, nasa 500 Pinoy na ang nakauwi ng bansa, habang nasa 1,000 pa ang kasalukuyang pinoproseso ang repatriation. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.